Mabuhay! Yan! Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung ilang beses ko pong sinabi yung marami, kulang na kulang pa po yun para pasalamatan po kayo. Maraming salamat din po sa mga bagong subscribers na nagda-drop by po ngayon. Naway, safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, pagsubok, lahat po na inyong binibigay sa amin. Alam po namin lahat po ay may dahilan. Naway ang bawat isa po, lumabang po ng patas at isuko po sa inyo lahat. Dahil lahat po ay magiging posible kapag kayo po ay gumabay sa amin at binigay po sa inyo ang buong pagtitiwala, puso at isipan. Kayo pong bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Ayan, 7 years na po ang Pinilangan Lakbay. Maraming salamat po. Hindi ko po talaga lubos maisip na aabot po sa ganito. Sinasabi ko naman po ng maraming beses mula po noon pag nagpapasalamat po ako. Hindi ko po talaga pinangarap na maging isang content creator, influencer o vlogger. Ang Pinilangan Lakbay po ay pag-aari dati noon ng mga Finnish na friends ko po. Pangalan po talaga The Recorded Travel. Tapos sabi ko, lagyan nyo rin ang Pinilangan Lakbay. Kasi diba yung Pinilangan tabing, ano po yun yung pelikula. Ibig sabihin The Recorded Film. Kaya ito, The Recorded Travel, Tagalog, Pinilangan Lakbay. Diba? Maraming salamat po kasi 2018, kumain lang po ako ng crispy pata. Inosente po ako. Cute pa po ang dating. Hindi lang cute, sobrang cute talaga. Hindi pa kabangisan. Yung tweetums, ganun. Tapos nag-trending po, lalo ni panguha ng mga kabuti. At syempre sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. At syempre hindi ko rin po makalimutan yung paglabas ko po rin sa television, interview sa mga radio, ay sa ibang mga social media platforms. O di ba? Napansin po ang ating kabangisan. Hindi po dahil sa akin po, dahil po sa inyo. Maraming salamat po kasi may nakikita po kayo sa akin na hindi ko nakikita sa sarili ko. Opo, ito po kasi ko simple. Maraming salamat po sa lahat po. Siyempre sa mga magulang ko, mga kapatid, mga pamangkin, mga kamag-anak ko po, mga taong malalapit po sa akin sa Finland at sa Pilipinas. Sobrang pong nagpapasalamat sa inyo po, sa inyo pong suporta. Maraming salamat po. Ay, nako po. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat pa. Basta ang hinihiling ko po sa mga nanonood po ngayon, hinihiling ko po sa inyo ay maayos po na kalusugan. At kung meron pong nararamdaman pong iba, may sakit, pinagdadaanan, problema, away gumaling po, umawala po, pasisuko po natin lahat sa Panginoon. Hiling ko po sa inyo ay maayos po na kabuhayan, masayang pamilya. Ayun po, mas importante masayang pamilya po. Isipin po ninyo, parang wala po yung araw pag hindi po nag-upload ng isang video. Totoo po yan. Parang naging parte na rin po ng buhay ko. Hindi lang parang, talaga naging parte na po yung buhay ko na nakakasama po kayo. Siyempre, ang mga komento, hindi naman po ako nakapag-reply, pero pinipilit ko pong pusuan. Maraming salamat po sa Facebook, sa Pinilangan Lakbay TV, yung bago po yun sa Facebook, yung luma po Pinilangan Lakbay. Mas active po ngayon sa Pinilangan Lakbay TV, yun. Maraming salamat po sa inyo sa YouTube at sa Facebook na sumusuporta. Hindi lang po sa akin, papasalamat din po ako dun sa mga ibang influencers na mga vloggers. Siyempre, kahanga-hanga din po yung ginagawa po nila dahil nakakuha din po kami ng mga inspirasyon. Ako nakakuha po ng inspirasyon, nakakuha po ng ideas. Diba? Nakakatuwa po kasi dumadami na rin pa mga influencers po. Nakakatuwa po yun kasi yung mga simpleng bagay na ginagawa natin na hindi natin nakikita nung araw. Diba? Dahil ngayon sa paggalaw po ng social media, ng teknolohiya, talagang ang evolution po ng teknolohiya ay talagang umuunlad. Mas nakikita po yung ginagawa ng mga mahal sa buhay, di ba?
Yung mga namimiss mo noon, dati nagawain sa Pilipinas, nakikita mo ngayon yung mga probinsya, di ba? Nakatutuwa po yung mga nag-vlog po about sa probinsya. Nakaka-relate po talaga ako. Pero po talagang balik tanaw, nostalgic feeling. Nakakatuwa po yung mga ganun. Ako po ay galing sa mahirap na pamilya, pero hindi naman po kami nakaranas ng gutom. Sa pagbablog ko po ay na ibabahagi ko po ang ilan po sa aking personal na buhay. Siyempre hindi naman po lahat dahil meron na pong limitasyon. Diba? Meron naman dapat itira, lalo na pag mga social influencer para sa sarili. I-share ko rin po yung buhay ko, yung mga magulang ko. Yun, yung buhay po namin at yung buhay na masaya po ako. Masaya po ako sa mga simpleng bagay. Hindi po ako mahilig sa mga material na bagay kung napapansin po ninyo. Siyempre, may respeto po yung iba na mahilig sa mga ganito, sa gantong bagay. Ayun po yung kasiyahan po nila, kaya wag po natin masyadong punahin. Kung pineflex po nila yung mga napundar po nila, yun po ay pinaghirapan naman po nila, di ba? Ngayon, mas maintindihan na natin sa nangyari po ngayon sa bansa po natin, di ba? Kaysa naman i-flex mo, hindi mo pinaghirapan galing sana ako, di ba? Kaya mas maganda na rin yung na at least pinaghirapan. Huwag naman natin isipin na nagyayabang yung tao dahil nag-flex dahil sa hirap. Sa tuwa po yun. Kasi hindi po natin alam ang pinagdadaanan po ng bawat isa. Di ba? Ako kasayahan ko po, napakasimple. Totoo po, napakasimple ng kaligayahan ko po ngayon. Gusto ko po may gulayan. Tapos pag may nagbibigay po sa aking mga halaman, balik po. Ngayon nagkukolekta po ako ng mga cactus at succulents. O, di ba? Kaya gusto nyo pong magbigay, welcome po ako. Hindi, joke lang po. Yun pong ginagawa ko po ngayon dahil magtataglamig. Sa Pilipinas po, yun. Tapos mga gulay, syempre pagtatanim na gulay ng mga bungang kahoy, hindi po mawawala. Kahit anong halaman, basta ibigay po sa akin, na-appreciate ko po. Baka simple po. Yun po kaligayahan ko talaga. Ang pagtatanim po talaga. Talagang, pag nasa labas po ako ng bahay o nasa loob, kapag kasama ko po yung kalikasan, sobrang saya po ako. Ewan ko po. Siyempre, isa na rin po yung pagkain. Yung pagkain po napakahalaga po sa atin eh. Diba? Kasi yung maliliit po kami, siyempre, hindi naman po namin natitikman or nararanasan yung kalabisan sa buhay. Ibig sabihin yung gusto mong makakain mo, yung gusto mong pakainin yung pamilya mo na pwede kayo makakain mo. Sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon kasi meron po akong kamag-anak nung maliliit po kami. Kami mga bata, magkakapit-bahay lang po, magkakamag-anak din. Lagi po kaming nasa ilalim ng puno ng mangga o kaya sa bukid. Lagi namin pagkikwentuhan. Okay, may commercial sa TV na masarap. Alam ba, may commercial ng fast food. Sasabihin namin sa nanay ko, ay, kailan tayo pupunta doon? Ako, hindi to yung bula-bula yung ice cream na yun. Ako, hindi to yun. Mga 4 na lang yun. Alam niyo po, sinasabi lang ng mga magulang kasi nung mga panahon niya, syempre, mahal. Ano kayo magkakapit, hindi lang pwede naman isa lang kumain. Ngayon, naiintindihan ko na po yung dahilan ng mga magulang. Kapag nasa bukid po kami, nagkakwentuhan grupo, nakaikot o kasi ilalim ng mangga, nakasandal sa katawan o nakaupo sa mga sanga ng mga mangga. Nagkakwentuhan po kami. Lagi namin kwentuhan tukol sa pagkain. Paglaki mo, saan mo gusto pumunta? Yun po muna. Ako, lagi po sinasabi sa Amerika. Ganun po kami puro Amerika. Kasi yun po yung mga commercial, na commercialize po sa mentalidad po ng mga bata noon eh. Tapos, pagkain naman lahat, gusto mo kakain, gusto mo, puro fried chicken, lechon, yun lagi, di ba, sa isip ng bata. Ice cream, meron ng cake, pag birthday, ganun-ganun. Ganun ang kwentuhan namin. Tapos yung kamag-anak nga po namin na siyang po silang magkakapatid na talagang bumibili po ng minsan kalahating kilo o 1 kilong bigas. Nilulugaw nila para magkasya po sa kanilang siyam na magkakapatid. Yung magulang po talaga na napakalaki po ng sakripisyo. Ngayon maayos na po ang buhay po nila. Talaga sa pagsisika po, sa pangarap,
Pag sinuko nyo po sa lahat sa Panginoon, kahit napagtawanan kayo, huwag kayong susuko. Kasi yung pangarap po, libre po yun. Kung doon kayo masaya, gawin nyo lang po. Kahit pagtawanan kayo ng ibang tao. Ako po madalas pagtawanan. Sa bahay naman po, nag-joke ako nung dati. Sabi ko sa nanay ko, di bali nay. Nag-joke ako Di bali nay. Lahat bibili ko sa iyo. Ano ba gusto mo? Di kuryente lahat. O, bili kitang washing machine, bili kitang clip. Gusto mo ba electric chair din? Bali lahat, bibiling ko. Tapos magkakaroon akong bahay, kompleto gamit. Lahat na gusto natin kainin, nandoon. May bakuran ako, lahat. Gagawin natin yun. Lahat, totoo yun. Sasabihin ng nanay, sira ulo. Mag-igib ka na nga. Dami mo nang sinasabi, magluluto na ako. Tapos, ngayon po, napakabait po talaga ng Panginoon. Yung mga sinasabi ko po nung araw na talagang sa isip ko po talaga imposible yun. Pero ang sarap sabihin, di ba? Kasi nangangarap ka. Paano kaya kung mangyari? Tapos nga, nangyari po ngayon, di ba? Hindi po natin masasabi ang kapalaran po ng isang tao. Kaya po natin gustihan. Kahit bata po yung nagsasalita, bigyan po natin ng lakas ng loob. Kapag may mga batang nagsalita rin, bali mo, isang araw, mangyari sa iyo, wag mo kakalimutan, ha? Di ba? Yung mga tao na nagsasabi, ganun yan po yung mga tao na ang sarap pong balikan. Totoo po yun. Noong nangyari po sa akin yung buhay ko po ngayon na hindi ko po inasa. Siyempre, sa tulong na rin po ng dalawang kapatid ko na nakatira po dito sa Pilipinas. Malaki po utang na loob po sa kanila. Yun. Pag-uwi po ako sa Pilipinas, meron po akong bahay. Tapos, kung saan ko po gustong pumunta, o kami, pamilya, gusto namin kayo nakakain namin. Bisa magkikwentuhan kaming, yung pang-apat ko pong kapatid, nakakwentuhan ko. Tapos nanay ko lagi umiiyak yun. Sa akin pang-apat ko, iiyak yun. Tapos, yung sasabihin nila na proud kami sa'yo. Yun po yung masarap marinig, di ba? Maraming bagay po talaga na hindi po nababayaran ng pera kaligayahan. Unang-una yung pagmamahal. Yun po yung walang katumbas. Yung tunay na pagmamahal. Kasi may mga tao na babago ng pera, nakakalimutan ng mga mahal sa buhay. Minsan sariling dugo. Nababago ng pera. Pero ako hindi po. Kasi pag may pera po talaga ako. Sa totoo lang, kilala po ako ng mga taong nakakilala sa. Madalas nga po ako maabuso dahil sa sobrang mapagbigay po ako. Totoo po yan. Hindi ko po itinataas po yung sarili ko. Yung tipo kahit na alam ko na inaabusan ako, sige pa rin. Kung makakonsensya. Madalas po sa akin mangyari yun. Pero pagdating sa mga magulang kapatid ko po sa Pilipinas, hindi po sila humihiling, napakabait po nila. Alam naman po kasi nila may kusa po ako. Hindi ko po sila kayang tiisin kahit sa simpleng bagay. Lalo na po sa simpleng bagay. Yan na po nanay ko. Mga father ko, hindi po humihiling yun. Kung ano pa ba sabi ko, sobra po sila nagpapasalamat. Sarap po ng gano'n ano. Ang tagumpay naman po sa buhay, hindi naman po nakabase kung ano yung titulo na tinapos ninyo, degree na tinapos ninyo. Una-una kapag nakatungtong kayo ng kolehiyo, wag din yung pagmamalakihan ng mga magulang niyo, mas marunong kayo sa kanila. Hindi kayo makakatungtong yan dahil kung hindi sa paghihirap nila. Huwag nyo ikaya ang mga magulang niyo pag naglalakad kayo, nagkakarpentero, nagtitinda sa kalye, titinda sa palengke, pag malaki nyo sila. Hanggat buhay sila o yun ang ginagawa nila. Alam niyo bakit? Doon kayo mas hahangaan ng mga totoong tao. Hindi yung mga taong hihikayat sa inyo na pumunta sa isang estado na hindi nyo na kayang sabayan. Di ba? Yung mga pasosyal, di ba? Diyan kayo lalayuan ng mga tao kapag pinipilit nyo ang sarili nyo na maging mas mataas o mas magaling sa iba o mas mayaman sa iba kahit wala kayo, di ba? Mas magandang maging totoo kayo, maging simple. Napakasarap pong maging simple. Kaya kung ano man po kayo, kung ano man ang ginagawa po ninyo, simpleng bagay, kung may kakapusan o kakalungan po kayo,
Huwag niyong sisisi sa magulang niyo o sa sarili niyo dahil hindi niyo kaya. Hindi. Maraming paraan na pwede niyong gawin na huwag niyong isipin kung iisipin ng ibang tao. Isipin po niyo sa araw-araw. Sino yung unang kumikilos para may ihapag sa pagkainan ng mga magulang niyo. Doon kayo sa kanila kumuha ng lakas sa mga magulang ninyo kahit kailan eh. Hindi nila kayo tatalikod ang mga magulang. Sa magkakapatid kasi, totoo po, minsan may inggitan, minsan di masaya sa isa't isa. Totoo po yan, pero magulang, sa kanila po kayo kumuha ng lakas. Sila po ang bibigay sa inyo ng lakas ng loob. Kung magsasalita man sila na, hindi naman natin kaya anak, baka merong iba. Sinasabi lang po ng mga magulang nyo kasi, kung may iba pang paraan kasi, ayaw nila po sa tanggapin sarili talaga dahil hindi nila kayang ibigay ang lahat. Pero ginagawa nila yung kakayahan nila lahat-lahat. Di ba? Kahanga po talaga mga magulang. Kaya sa pagbablog ko po, sa bawat araw na magbablog po ako, lalo na pag magluluto ako, pag magluluto ko po ako laging naalala ang nanay ko. Siya yung po kasi nagturo sa akin magluto eh. Unang tinuro po sa akin pagluto yung ginisang sayote. Yung baboy nun eh, makunat-kunat. Pero tuntua po yan, kinain pa rin namin. Doon di makakalimutan. Tapos pagtrabaho na ako sa mga ibang establishmento, sa food industry, sa marketing, sa iba-iba po. Na-explore, yun. Natuto na ako magluto. Kaya po ang totoong edukasyon, ang unang edukasyon ay hindi po nakabase sa titulo kundi yung modo na nagmula po sa tahanan. Yung pagiging tao mo na nagmula sa tahanan. Kasi kahit nagkano kalaking galing mo sa libro, kung hindi mo alam kung paano makipagkapwa-tao sa iba, okay, sige, may makaibigan ka dahil meron ka. Kung sa tingin mo dyan nakabase ang respeto ng tao dahil sa estado ng buhay mo. Yun ang ayoko, hindi ko pinagbabasihan. Sa tulang po, pag umuwi po ako, hinahanap ko po yung lagi yung mga kamag-anak po na hindi ko po hinahanap, pinupuntahan ko po talaga yung mga pinsanin po ng mga nanay ko. Kasi ang father ko po, taga-ano po yun eh. Agoo-laon yun. Lumaki po sa Santa Ana. So wala po siya masyadong kamag-anak sa Bulacan. So pinupuntahan ko po lagi yung mga pinsanin po ng nanay ko, yung buo, kasi napakabait po sa akin. Kahit nung maliit po ako, iba po sa talaga sila pinakwento, pinapalakas po yung loob ko. Kasi nakita naman po nila yung buhay po namin. Nung maliit po kami talagang may kakapusa. Pareho naman po kami may kakapusa. Pero kami po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa sarili. Kaya yung mga tsuhin ko po, yung pinsanin po ng mga nanay, pinupuntahan ko po. Opo, kung may maitutulong po akong bibigyan po. Kasi hindi naman po yun na basta. Kasi sila na po yung naging bagay ng buhay ko, napamahal na po sila sa akin, kaya tuwing makikita ko po sila kahit paano minsan kami magkita, gusto ko po maging masaya po sila. Tapos, pinapupunta ko po sila sa bahay pag uwi po ako, upo po yan. Yung ibang tsahin ko po na pinsanin po ng nanay ko, pumunta po sa bahay. Siyempre yung mga iba pong tsuhin ko na pinsanin po ng nanay ko, hindi na po nakakapunta. Alam niyo naman, di ba, mga nanay, gusto silang punta yung mga tatay may iba sa bahay. Ganun po nangyayari. Hindi po may iwanan. Tapos, siyempre yung nanay ko, yung mga kapatid niya po, wala na po kasi lahat. Kaya, gusto ko kasi laging masaya po yung nanay ko. Pag pupunta po sa bahay yung mga pinsanin niya. Ayun po yung ginagawa ko po talaga. Pag uwi po, gusto ko may pupunta sa bahay. May pumunta po sa bahay para makita po yung nanay ko. Kasi ang nanay ko hindi naman po nakagamit ng gadget, nahirapan na po siyang kumilos. Marami po siyang gustong sabihin, sinasabi niya po sa akin na sana makita ko si ganito. Talagang kahit sabihin niya po yun, kahit panggitin niya lang yun, papasok na po sa isipan ko yun, papuntahin ko po sa bahay. Ito po yun. Gusto ko po pag-uwi po ako, laging masaya po yung nanay ko. Sa yung father ko, syempre, mahal na mahal ko po mga magulang ko. Siyempre, ang father ko, malayo po yung mga kamag-anak po niya. Alam ko naman ang father ko, pag nakikita niya ang masaya nanay ko, mas masaya siya. Totoo po yan. Kaya tayong mga anak,
Huwag natin, halimbawa, may tampo tayo sa father natin o sa mother natin. Alam natin na makakasakit o may nasabi sa ating hindi maganda nung bata pa tayo o hindi natin makakalimutan, huwag niyang gagawin nyo. Kasi alam nyo, yung mga magulang, nakapagsalita talaga yun, halos minsan isumpa ka na dahil sa kulitan mo o out of disappointment. Totoo po yan. Pero sa paglaki ninyo, inasikasa pa rin po kayo at hindi nakapagsalita ng sorry sa inyo kasi maraming bagay na pinapakita nila sa gawa na hindi kayo kaya tiisin. Nung maliit kayo hanggang college kayo, laking trabaho, nakapagsalita sa inyo at hindi niya kinakausap pero inasikasa kayo. Ang kapal ng mukha niya na magtanim ng sama ng loob sa kanila. Ayun lang po yung gusto kong sabihin. Dahil maraming bagay na hindi nagsasabing pasensya ka na anak pero ginagawa nila sa mga gawain, pinapakita sa inyo inasikasa kayo. Kasi kung masama silang mga magulang talaga, pinalayas na kayo. O minsan napapalayas kayo, pero hindi kayo matitiis. Siguradong masakit sa magulang yun. Minsan isipin na, tama ba itong desisyon na ginawa ko? Sinabi ko sa anak ko. Pisisihan nila yun. Totoo po yun. Kaya mga magulang ko, kaya tayo mga anak, may tampo tayo sa nanay o tatay natin. Halimbawa ngayon, may mga mas malakas ang katawan natin, tapos yung mga magulang natin, may hinang katawan. Mas may pera tayo. Tapos parang yung pagsasalita na lang natin sa mga magulang natin, di ba? Parang wala nang respeto. Kung magsalita tayo sa nanay natin, syempre, masasasaktan yun na tatay. Minsan di na lang sila nagsasalita kasi umaasa sa inyo. O minsan pag nagsalita kayo sa tatay, masasasaktan din nanay kasi mahali lang isa't isa. Mas masakit yun. Kala niya ninyo pag nagsalita kayo sa magulang ninyo nakakaluwag ang kalooban niyo o nalumuwag ang kalooban niyo pero hindi niyo naisip yung naramdaman ng tatay o nanay ninyo. Pag sinabihan yung isa sa asawa nila, di ba? Mas nasasaktan. Pag sinabihan yung hindi maganda nanay nyo, mas nasasaktan yung tatay nyo. Ayaw na magsalita kasi umaasa sa inyo. Pag pinagsabihan nyo yung tatay ninyo ng hindi maganda, sino masasaktan nanay nyo? Hindi nyo inisip yun. Tapos babalik yung ibang bansa o sa ibang lugar o sa bahay ninyo. Babalik kayo. Parang proud pa kayo. At least nasabi ko na sa... Pero hindi nyo alam yung sakit na iniwan. Lalo na matanda yung mga magulang ninyo. Para sa akin, wala kayong kwentang anak. Siguro magkakaroon ng kapatid na ganun. Siguro kahit na gano'ng kalaki ang utang na loob sa kanya kapag binastos ang magulang sa ganung panahon. Hindi ko alam kung kailangan ko pa siyang makapatid. Siguro salita na lang. Siyempre, diligan po natin. Pinakamasarap po magtanim ng mga punla sa umaga sa kasama. Ay, nako. May mga bagay po talaga nangyayari ngayon na hindi maganda sa paligid natin. Kaya yung lakas po natin ng pamilya po natin, mga magulang po natin ang una natin kakapitan. Kaya kung may mga kapatid kayo talaga na super close kayo, alagaan ninyo, kayong magkakapatid, mahalin ninyo ang isa't isa. Napakaswerte nyo. At doon naman sa mga walang magulang, nagtitinginan, bigyan nyo ang lakas ng isa't isa. Kung may mga kapatid kayo, kung wala kayong magulang nakapagsalita sa inyo, intindihin nyo na lang. Kasi siyempre, kung wala kayong magulang na magsasabi o magagaway, kayo rin na mag-iintindihan. Kailangan nga yung puso. Kami po dito nasa ibang bansa, katulad ko po, nakilala nyo po bilang isang pinilakang lakbay. Pag nakita ko pinilakang lakbay, minsan nabubulaga po minsan yung iba Pag nakasipin, kasi nga ba daw. Pero iba nakilala ako, Benson, yun. Sobrang pong natutuwa. Marami po kasi mga bagay na hindi ko po inaisip na mangyari po sa akin. Mula elementary hanggang college, sobra pong nabully. Lagi na lang po sinasabi sa akin ng mga magulang ko na huwag mo nang pansinin kasi hindi makakatulong sa'yo, magkakaroon ka lang ng kaaway. Napakasakit pong mabuli. May panahon po talaga na, lalo na elementary, minsan high school, madalas po elementary, hindi po ako papasok dahil lang po may sakit ako. Kasi minsan natatakot po ako sa mga klase ko na nabubuli po sa akin. Kaya minsan tanongin nyo rin po yung mga anak po ninyo bakit ganun. Kahit hindi nyo tanongin, parang tinatamad pumasok. Kapag ang bata po tinamad pumasok,
At panay, ito po sasabihin ko po sa mga magulang, 100% po natutokso, nakukutya o nabubuli po sila. Kausapin niyo po yung anak po niyo sa puso. Okay po yun, no po. Pakinggan po ninyo. Sabihin niyo na, anak, okay ka ba? May problema ba sa eskwelahan? May nambubuli ba sa'yo? Sabihin mo kay papa, kay mama, sa akin. Ganun. Masakit po yun. Pero dahil siguro sa gabi ng mga magulang ko, na wag na lang pansinin, inisip ko na lang sa sarili ko na hindi usad ang buhay ko kung laging papansinin ko yung mga nanunok sa akin, nangungutya. Isip ko na lang siguro, pinakasandata talaga. Yung pagpapakumbaba, wag na lang pansinin. Medyo siyempre, tao din tayo nakapagsalita, di ba? Siguro kaya binigay po sa akin to ng Panginoon, itong biyaya na naranasan ko po ngayon. Hindi dahil para ipakita sa mga tao ng matya sa akin na magtatagumpay ako. Hindi ganoon, hindi pagiganti. Binigay ito sa akin ng Panginoon dahil alam ko po, alam ng Panginoon na may mga tao na naniniwala sa akin, nagmamahal sa akin, na dapat ko silang balikan at pasalamatan. Yun po yun. Alam niyo pa mga kabayan, sobra-sobra po nagpapasalamat. Totoo po na ang kabutihan po talaga lagi magtatagumpay. Ang pagpapakumbaba po lagi magtatagumpay. Sa ngayon po, mas pairalin na lang po natin sa puso at isipan natin ang ating kabutihan. Kahit naman po sabihin ko na wala kayong masasabing hindi maganda sa iba, huwag na magsalita. Kasi mga tao po talaga hindi po mapipigil ang emosyon na mangutya. Makita yung amalian po ng iba. Huwag na lang po natin pansinin talaga. Kahit naman po sino yun ang sinasabi. Pero minsan po talaga tao tayo, di ba? Minsan pumapatol tayo. Minsan kailangan natin din kumilos. Kasi hindi tama, lalo na kung naapektuhan yung mga mahal natin sa buhay. Pero social media, napakadali naman. Halimbawa sa YouTube, hide from channel, gano'n na. Kaysa makipag-argumento kayo sa Facebook. Nag-question yung pagkatao ninyo, block nyo na lang, di ba? Simple. So, may katahimikan. Maraming salamat po kasi hindi ko po lubos maisip na mag 7 years po tayo at andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Siyempre lahat naman po tayo mayroon kanya-kanyang gustong panoorin. Hindi naman laging lagi lang may pinanood nyo, di ba? Suporta na lang po natin ang bawat isa sa social media. Maging positibo po tayo. Maging maingat po tayo sa ating mga opinion. Kasi ang isang opinion, ang isang bagay na sinabi niyo na hindi maganda, na maghihikayat sa ibang tao, lalo na kayo kung influencer, social media, content creator kayo, a vlogger. Talaga mahikayat po yung iba na kumampi sa inyo kasi yung pininiwala nyo sa isang tuldok, sa isang malinis na papel. Kapag po yan nabasa, kakalat po yan. Tapos yung papel wala ng pakinabang. Ganyan po mangyayari kapag isang content creator na hikayat ng iba sa isang argumento at diskusyon, talagang lalaki po yan. Lagi po tayong mag-umpisa sa kabutihan. Pwede natin i-depensa ang sarili po natin. Pero huwag tayong manghikayat na may sumausaw pa sa mga gulo o hindi pagkakaintindihan na naisip o gusto nating sabihin. Ayun po mga kabayan, gusto ko lang po magpasalamat dahil simple lang po ang aking kaligayahan. Sinabi ko po sa inyo, paghahardin, makain po ng ang hindi ko po nakakain. Ito lang po pag kumakain po ako ng masarap, tayo pong iniisip yung buhay po namin nun. Sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon sa tuwing magmumukbang po ako. At titikman ko po yung mga pagkain na pinapangarap lang po namin nun. At pinapangarap ko po nun. Kaya pag uwi po ako sa Pilipinas, gusto ko pong parananas po sa akin mga mahal sa buhay na hindi na pangarap to. Totoo na to.
At inihiling ko po sa Panginoon na itong naranasan ko po na biyaya, paranasan din po ng bawat isa. Paano po? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilangan Lakbay. Basta inuulit ko po, pag 7 taon po natin, lagi pa tayong positive vibes. Good vibes. God blessing at po lagi magandang araw at lagi pong nagsasabi sa inyo, laban lang!